Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating buhay na Diyos. Tayo po ay mag-aaral. Hindi po po mangangaral. Tayo po ay mag-aaral. Lahat po ng sasabihin ko dito ay hindi lang para sa inyo, maging sa akin po ay talagang ito po ay tatama. No? Yung salita po ng ating Panginoon yan po ay matalas, talagang umaabot siya. No? Kahit sino po ay pwedeng tamaan. No? Sino po yung naka-attend ng Miyerkules? May gawaan po tayo na tuwing Miyerkules at doon po ay meron tayong doon po yung nagaganap yung mga pag-aaral, pagpapractice kung paano po tumayo dito sa unahan. At yung pinaka-ano po natin yan sa ating Panginoon, pinaka-offering, no? Yung po ay araw ng Miyerkules, yun yung offering na pagsamba para sa ating Panginoon. Noong Miyerkules po ay ako po yung nag-schedule sa pagbabahagi ng salita. Ngayon po ay na kung saan ay yung binahagi ko yung sino po yung nandito ng Miyerkules? Amen. Ayan. Ano po yung topic natin kung yung natatandaan? Ang bunga ng pagsuway sa Diyos. Ay yung bunga ng pagsuway sa Diyos. No, kung kapag tayo po ay sumuway sa ating Panginoon, yun po talaga ay mayroong kaparusahan. No, kahit po sa ating mga anak, yung mga anak natin po minsan po yan po ay sumusuway. Minsan po yan po ay talagang napapahamak. No, dahil hindi sila sumunod sa kanilang magulang. No, ganito din po sa ating Panginoon, kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon ay naroon po yung pagkapahamak, no? Parusa na igagawad ng ating Panginoon. At ngayon po tayo po ay, ang title po ng ating pag-aaralan ay ang kaloob ng Diyos sa tao. Unang verse po natin sa Santiago 1:17. Marami pong kaloob ng Diyos sa tao, no? Mari pong makibasa. Santiago 1 verse 17. Santiago 1 verse 17. Santiago. Meron bang nakabuklat? Mari pong basahin. Santiago po 1:17. Lahat ng mabuting kaloob ay galing sa itaas. Ay, babasahin po natin. Wala pa nakabuklat. Nasa po doon sa aklat ng 1 verse 17. Babasahin ko na po. Ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, di kahit anino man na pag-iba. Palakpak sa ating buhay ng Diyos. Ito yung ating mga kapatid na talagang kailangan nating susi. No? Yung nasanay po tayo, no? Amen? Pero ganun po talaga yung reality, no? Kailangan magsusi. Praise God. Ang kaloob ng Diyos sa tao, sa Santiago 1:17, lahat po ng mabubuting kaloob ay galing sa ating Panginoon. Katulad po ng tayo ay may kanya-kanyang kaloob. Yung pag-akyat dito sa simbahan, kaloob po ba? Ay pagsunod, kaloob. Pag-awit, pakikinig, katangian, yan lahat po ay kaloob ng ating Panginoon. Lahat ng mabuti sakdal ay kaloob ng ating Panginoon. Yung pangangawat, kaloob ba? Ay hindi. Dahil nga po sabi ni Biblia, lahat ng mabuting kaloob ay galing sa ating Panginoon. Number 1 po, yung pinaka-the best na kaloob ng ating Panginoon
ay ang buhay. Amen? Kasi wala pa lang nilikha ng Diyos yung tao. Ang tao ay nagmula sa alikabok. Binigyan niya ng hiningang may buhay. At ito ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Amen. Sa John, makibasa po tayo sa John 10 verse 10. Makibasa po. Sige, yun wala. Wala. Nakasisip. One 10 verse 10. Paano bang pwedeng basahin? Saglit lang po yung mga natin. Ayan, basahin na po, basahin. Sa John 10 verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. And Roma 6:23. Sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay hindi na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan po yung kaloob ng Diyos sa atin na binigay. Yan po ay walang bayad. Amen? Yan po ay talagang ibinigay sa atin ng Panginoon na libre. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao. Amen? Pero bakit may mga kapatiran or mga tao na hindi nagpapahalaga sa buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoon? Dahil yung iba ay hindi pa talaga nakakilala sa ating Panginoon. Hindi nila alam kung ano ba talaga yung Panginoon. Sino ba talaga ang Diyos? Saan ba ito nanggaling? Saan nagmula? Hindi nila alam, kaya nandun sila sa kalayuan. No? May panahon na sila ay tatawagin sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ni Kuya, ni Ate. Then nandun po yung pagbabahagi natin sa kanila upang magpaabot sa kanila kung iabot sa mga unbelievers na talagang mayroong Diyos na maaring magligtas sa atin sa panahon ng kahabag-habagan, sa panahon ng paghuhukom, ay mayroon pong Diyos, no, na magbibigay buhay. Ang buhay natin ay dapat po natin yan ay ingatan, sapagkat yan ay talagang ibinigay sa atin ng libre ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pero bakit minsan ang mga tao ay nakakalimutan ang Panginoon? Bagamat alam nila na ang buhay ay sa Diyos, bakit hindi pinapahalagan? Amen, kasi nga yung tao ay talagang yung po ay may kanya-kanyang ugali, no? Kanya-kanyang paniniwala. May paniniwala na bahala ng asan ni sugpa o sunugon. Ano? May paniniwala na gano'n. Bahala na sa panahon ng huling kapanahunan. Bahala na kung asan ni isugpa o iiksa. No, dahil nga malakas pa. Ang lakas magsalita ng mga ganong bagay dahil malakas pa. Pero sa panahon ng mahina na at nagdeliryo na yung buhay, anong sasabihin? Maalala ng Panginoon, Ginoo, tabangi ko. Ay nag-listen naman. No? Ganun po talaga yung reality ng tao. Kung kailan naghihirap na, nagkalisor na, nag-50-50 na, may panahon ng tumawag sa ating Panginoon.
Amen? Tatawag lang kay Pastor. Pastor, tawagin ko. Ayun o, kasi nga, minsan talaga yung tao ay, hindi natin ay talagang minsan ay nangihina. Pero, hindi naman nawawala yung pananampalataya, nangihina lang. Yung mga Kristiyano, no? Nangihina yan, ngunit huwag nating hayaan na tayo ay lumayo sa ating Panginoon. Dahil ang buhay sa atin, sa bawat isa, yun po talaga ay ibinigay ng ating Panginoon, kaya dapat natin ito ay pahalagahan. Amen? Ay huwag na nating antayin na tayo pa ay kumantong pa sa mga 50-50 or dahil kung saan-saan, no? Bago tayo tumawag sa ating Panginoon. No? Dahil nga, alam naman natin kapag mga Kristiyano ay nagkakasala, nandiyan po talaga yung pagpalo ng Panginoon. Upang sumunod tayo sa Panginoon, yan po talaga ang nangyayari ng pagpalo ng Panginoon sa mga Kristiyano. Amen? Ang buhay ay mahalaga. No, paano na lamang? Dahil yung buhay ay galing sa ating Panginoon, hindi mo pinahalagahan. Hindi natin alam, bukas, sa makalawa, wala na tayo. Hindi ka nakapag-serve sa ating Panginoon, natapos na yung buhay mo, o saan ka dadalhin? Ang Diyos ay magsabi lahat ng makasalanan ay dadalhin doon sa nagbabagang pasupre. At yun po ay ang impyerno. Amen? Maraming pangako sa Biblia. Pagpapala, kaginhawahan, maraming pangako. Ngunit, hindi ipinangako ng Diyos na bukas, buhay ka pa. Palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. At sa number 2 po, yun po yung kaloob ng Diyos sa tao. Number 2 po tayo, ito po yung kaligtasan. No? Yan din po ay isa sa mahalagang bagay na ipinagkaloob ng tao sa Diyos. Makibasa po kapatid sa Efeso 2 verse 8. Yan makibasa po. Efeso 2 verse 8. Efeso 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Ay pagpalain ang salita ng Diyos. Yan sinasabi ko, talagang hindi na masusian. Mayroong kusa na pagpalakpak, no? Yung kaligtasan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung verse 1, kapatid, yun po yung buhay natin. Yung buhay bilang isang tao ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Yung isinilang ka ng nanay mo, isinilang ka sa mundong ito, yun po yung buhay. Yun po sa number 1 natin ay yung buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At sa number 2 natin ay kaligtasan. Ito rin po yung buhay. Ano pong klaseng buhay ito? Ito po yung eternal, yung walang hanggang buhay na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung buhay na walang hanggan sa aklat na po, John 2 verse 25. Ang pinangako ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Amen? Yung kaligtasan, kapatid, hindi porket ano pa tayo ay nagsasamba na sa Panginoon ay ligtas na ba tayo? Yan po ay meron po yung mga requirements, no? Yung mga requirements, paano tayo maligtas? So, hindi ba nga sabi nga ng Biblia, lahat kailangan tayo ay magiging banal upang
makaharap natin ang ating Panginoon. Sa verse Mateo 5:28, ang taong mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Amen. May mga requirements po yan bago po natin makamit yung kaligtasan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. May mga pananampalataya na mananampalataya ka lang, ligtas ka na. No? Hindi po tayo mag-i-stay sa isang bersikulo. No, nasabi kaya doon, sabi doon sa na ang kapag ikaw ay mananampalataya sa Diyos, ligtas ka na. Hindi po yun doon nagtatapos. Kinakailangan meron po tayong paggawa, pagsunod sa ating Panginoon. Sabi pa nga sa verse ng Zacarias 2:17, ang pananampalatayang walang kalakip na paggawa ay patay sa kanyang sarili. No, kinakailangan gawan natin, gumawa tayo sa Panginoon upang makamit natin yung ipinagkaloob na kaligtasan na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpak sa Diyos. Yan, iba't iba yung talento ng ating Panginoon. Dito na po tayo sa number 3. Ayan, mabilis lang po yung ating pag-aaral, no? Huwag po natin masyadong kahabaan, baka po kayo din ay makatulog. Anahin po natin yung mahaba kung tinulugan nyo naman ako. Amen? Iklian lang po natin. Dahil nga po, yun talaga po ay talagang maikli lang naman po talaga ako magbahagi ng salita. Dahil nga po tayo po ay nagsisimula pa lang. Iklian lang po natin. Pero umabot ang time, mga igsuon na basig. Ingo na po siya, kana o na diya. Amen. Palakpak sa Diyos. Sa number 3 po tayo. Mga talento at kakayahan. Ayun, makibasa po sa Roma 12 verse 6. Roma 12 verse 6, at yaman may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung pula ay mga pula tayo ayon sa kasulatan na ating pananampalataya. Pasupatan. Pasupatan. Sa 1 Corinto 12:4 hanggang 6. 1 Corinthians 12 verse 4. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu. 5. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Verse 6. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Amen. Praise God. May iba't ibang kaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kanya-kanyang kakayahan, kanya-kanyang talento. May talento sa pag-awit, may talento sa paghawak ng mga instrument, sa mga equalizer dyan. Meron po tayong kanya-kanyang talento. Yung pag-upo po natin dyan, talento po yan ng Panginoon. No? Yung pag-akyat po dito sa simbahan, yan po yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kahit wala kang gawin dyan, umupo ka dyan, makinig. Ang pakikinig, talento ba? Talento pa rin yan. No? Yung pag-attend mo linggo-linggo, talento yan sa Panginoon. Yung pagiging pagsunglit mo dito sa Panginoon, talento yan. No, lahat ng mabubuting bagay na kaloob ng Diyos, yan po ay talento na ibinigay sa atin. Amen. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, yan, malaking po yan. Malaking talento na ibinigay ng ating Panginoon. Mahirap po yung talentong ganito, no? Talagang kahit malamig ay pagpawisan. Dahil ako isa lang dito, kayo ang dami na nanood sa akin. No? Talagang mahirap. Pero para po sa ikakarangal
para sa ating Panginoon. Gawin po natin kung ano po yung ipinagkaloob sa atin. Yan po ay ating iingatan. Amen? Huwag po nating hanapin sa iba yung talento meron sila. Huwag po tayong magkumpara. Agoy na nun. Amen? Eh kung ang pastor, ang talento niya ay yung pangangasiwa sa atin. Talento po yan. Ngayon pong talento talaga napakahirap kasi ang dami nyo, isa lang yung pastor. Ay, yung pangangasiwa ng isang kongregasyon talagang yun po ay mahirap. Yan po yung mga talento na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen? Yung mga talento natin ay yun po ay ating iingatan, no, na ito ay mapalago. No, hindi lang po tayo mag-i-stay sa isang talento, kaya nga tayo po ay may sinasabi nga pag-aaral, no, upang mapalago yung ating kanya-kanyang talento. No, huwag po tayo magpukumpara, no? Kasi nga, yung bagay na kaya ni pastor, hindi niya kayang gawin. Huwag mo pong hanapin. Dahil si pastor yun, ikaw yan eh. Amen? Meron akong isang illustrate ko sa inyo mga kapatid. Meron ako itong bagay, paliwanag ko sa inyo para malinaw po ha. Hirap. Meron tayong color and pencil. Si pencil, hindi niya kayang gawin ang kayang gawin ni color. Amen? Si color naman, hindi niya kayang gawin ang kayang gawin ni pencil. Amen? Sa atin, may kanya-kanya tayong function. No? Hindi natin kaya gawin ang ginagawa ni pastor. Hindi mo kaya gawin ang ginagawa ni Brian. No? Hindi nyo kaya gawin yung pagtayo dito, yung pagtutugtog ng drums. May kanya-kanya tayong function na ipinagkaloob ng ating Panginoon. No? Palakpak sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung meron tayong kaloob, kung nakaupo ka dyan, kapatid, kaloob naman yun ng Panginoon. No? Magpasalamat ka sa Diyos dahil merong kaloob na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Yan po yung kaloob ng Diyos sa tao na dapat nating iingatan. No? Kung gusto nyo mag-improve yung kaloob niyo, yun po ay talagang ihiling nyo sa Panginoon na sana, Panginoon, ako naman ay gawin mong mangaral. O mag-song leader po ako kapag Panginoon. Yun po ay idalangin mo sa Panginoon kung gusto mo ng mga ganyang kaloob. Meron naman po tayong paghingi. Ang Diyos naman po natin yan po ay nagbibigay sa lahat ng ating kahilingan. Amen? Palakpak sa Diyos. Hallelujah. Yun po yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Spiritual gift. Meron tayong kaloob na spiritual gifts, kapatid. No? Yung kaloob na panguhula. Sino ang may kaloob na panguhula? Meron ba? Ingat po tayo sa mga kaloob na panguhula. Baka mamaya narinig mo lang dyan sa katabi mo. Huwag ka nabulungan. Sabihin mo, ang kayamanan nandun sa ilalim ng talisay. Damay mo pa si Pastor. Andoon sa talisay ang kayamanan at hinukay, kapatid. Pagdating doon, wala man. O yung mga kaloob na talagang kung hindi ka mag-iingat talagang mapapahama ka. No, kasi nga sabi ng Biblia, ang mga sinungaling ay dadalhin doon sa impyerno. No, kaya kung may kaloob ka ng panguhula, kung hindi ka naman sure, hindi ka sigurado, huwag mo nang sabihin. No? Sasabihin mo lang doon ng kayamanan. Narinig mo sa mga nanaginip ka nandun yung kayamanan. Pagdating doon, hinukay, kapatid, wala man. O, hindi natupad, no? Naging sinungaling. O tapos sasabihin mo, ay, ano pa ulit, kapatid, nandun sa pulpito. Sa ilalim ng pulpito, kapatid, hinukay sa pulpito. Nabungka ng bahay. Tapos nawala na.
Ano nangyari? Kasiraan, kapatid. Amen? Kaya mag-ingat tayo sa mga kaloob, yung mga panguhula. No, kailangan sigurado ka na yan po ay totoo na mangyayari. Kasi po, kapag hindi nangyari yan, hindi naganap, yun po ay kasinungalingan. Ano sabi ng Biblia? Yung mga hulang walang patotoo, hindi nagkakatotoo, yun po ay pagsisinungaling. Amen? Pagbibigay, ay yung paglilingkod, kaloob ng Panginoon, yung paglilingkod. Yan, katulad na sa atin ngayon, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, yun po ay kaloob. Pagtuturo, yung katulad ni Pastor, ayan, talagang nagtuturo siya sa kanyang mga membro. Yung mga teacher, yung mga kanilang katalinuhan, yan po ay kaloob ng ating Panginoon. Amen? Pagbibigay. Sa pagbibigay pa, yan po ay kaloob. Amen. Kasi sa pagbibigay, doon po yung kapag tayo ay magbigay, nandiyan po yung mga pagpapala ng Panginoon. Sabi pa nga na kung mas mapalad ang taong nagbibigay kaysa tumatanggap. Sino po yung nagbibigay? Sino po yung tumatanggap? Kapwa. Sino po yung kapwa? Ay, sa kapwa. Anak, anong gusto mo sa buhay? Paglaki? Doktor. Yung isa, gusto ko pulis para makatulong sa kapwa. Gusto ko pong maging doktor para makatulong sa kapwa. Tapos niya naman, ako, Nay, gusto ko kapwa para hayahay. Amen? Ganun po yung mga bata, no? Gusto na lang maging kapwa, yung baga hayahay na lang. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pwede yung pahayahay-hayahay ka lang. Magtrabaho ka para maligtas ka, no? Magtrabaho para mabigyan mo ng kaluguran ng ating Panginoon. Hallelujah! Yung pamumuno. Ano po yung pamumuno? Yung po ay kaloob din ng ating Panginoon. Maraming bagay na ipinagkakaloob sa mga tao ng ating Panginoon. Yung pamumuno, katulad nitong ating kongregasyon, meron po ditong namumuno. Yung ating bishop, pastor, yun po yung namumuno sa atin. Yun po ay kaloob, yung paghawak ng maraming tao, minsan po talaga ay talagang hindi po natin alam na talagang ang ating pastor ay nahihirapan din, ano? Dahil isa lang siya tapos tayo marami. Pero kung tayo ay nagtutulungan, ayan, God bless po sa ating kay Kuya Junior from Waldo Patalingog. Ayan, galing po sila ng Victoria, Las Piñas. Las Piñas naman. Ano po yung Victoria, Muntinlupa, nasa Aguilson. Ay, welcome po kayo sa ating pananambahan dito sa Nahit, ang ating Jesus Christ, one Savior. No? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at kayo po ay nakarating sa ating sambahan. Diyos po yung magpapala sa inyo. Amen? Nasa na tayo, kapatid? Andito ako. Andun tayo sa kapwa, no? So may mga tao talaga na gusto na lang maging kapwa. So para nga, hayahay, hindi na lang magtrabaho. Kasi nga, binibigyan ng mga pinagpala. Amen? Sinong gusto yung pinagpala? Yung kapwa na lang. Kasi nga, yung pagkasabing nagbibigay ka, ibig sabihin, kapatid, kapag nagbibigay ka, ibig sabihin, pinagpala ka. Kapag tumatanggap ka, ano po yun? Kulang. Hindi ka masyadong pinagpala. Kasi kapag bigay ka ng bigay sa mga kapatid, ibig sabihin, sobra-sobra. Umaapaw yung pagpapala, umaapaw yung blessing nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Malakpak sa ating Diyos. Yun po yung mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin at kinakailangan po na ito po ay ating pahalagahan. No? Kung ikaw ay sa instrument, kung ikaw ay taga-upo, taga-pakinig,
o sa pag-song lead man, o sa pag-MC, yan po ay kaloob. No? Yung paglilingkod sa Panginoon, na hindi mo kakalimutan yung Panginoon, ano mat mangyari, ako'y maglilingkod sa ating Panginoon. Yun po ay kaloob ng ating Panginoon. Praise God, to God be the glory, at sana po ay mayroon tayong natutunan na itago kahit konti lang, basta mayroon tayong natutunan. No, pagdating ng panahon, kung sakaling kayo ay naatasan na magbahagi ng salita, mayroon kayong bala na ihahatid sa mga unbelievers. Amen? Palakpak sa ating Panginoon. Akin na pong binabalik sa ating MC ang pagkakataon.